Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back for another vlog. It's another day, it's another vlog na naman po tayo dito sa aming kitchen. And for today's video guys, magbe-bake po tayo ng banana chocolate cake. So guys, papakita ko sa inyo ang ating mga ingredients na gagamitin natin sa ating banana chocolate cake. Camera, come closer. So pakita ko sa inyo guys ang ating mga ingredients. So, what we have here is, meron tayo ditong 2 cups ng all-purpose flour. Gagamit din po tayo ng unsalted butter. Kakailangan din po natin ng 2 white eggs. Also, meron tayo ditong 4 pieces na overripe banana. Disclaimer lang sa color kasi na-freeze siya para tumagal yung shelf life niya. So, gagamit din po tayo ng 1 cup ng brown sugar. 2 teaspoon ng cinnamon powder. Kailangan din po natin ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Also, 1 teaspoon ng baking powder at baking soda. And also, meron tayo ditong chocolate chips. So, ito yung pang-toppings natin sa ating banana cake with chocolate. And last, gagamit din po tayo ng full cream na fresh milk. So guys, let's start the procedure. So to start with, kailangan nating ipag-mix ang ating mga dry ingredients and wet ingredients ng separate. So ngayon, mag-start tayo sa ating mga dry ingredients. So lapit ka dito, camera. First, itong ating 4 cups ng all-purpose flour is ilalagay natin sa ating malaking bowl or sa ating malaking stainless container. And then, maglalagay rin po tayo ng 1 cup ng brown sugar. Yan, wait lang. Medyo mabagal ang ating process. So, pwede din gumamit ng white sugar if you have. Any kind of sugar naman pwedeng gamitin. But, meron kami ditong brown sugar. So, itong brown sugar ang ating gagamitin. So, meron tayong 1 cups ng brown sugar. 1 teaspoon ng baking powder. 1 teaspoon ng carbonated soda or baking soda. Also, may nakalimutan pala ako guys. Maglalagay rin po tayo ng salt. Just pinch of salt lang to balance the sweetness. And kailangan din po natin ng cinnamon powder. So, ito tatansyahin lang natin, but I guess it's around 2 teaspoon. So, ayan. Nailagay na po natin lahat ng ating mga dry ingredients. Next is, kailangan natin siyang i-mix. Kailangan natin i-make sure na well combine ang ating mga dry ingredients para wala siyang bubble-bubble later kapag nag-start na tayo mag-bake. So, okay guys, well incorporated na ang ating mga dry ingredients. Now, ang ating next na gagawin is kailangan naman natin ipag-mix ang ating mga wet ingredients. So, to start, itong ating 4 pieces overripe banana, kailangan natin siyang i-mash. Kailangan natin i-make sure na madurog siya, yung parang mag-watery na siya. Again, disclaimer sa ating banana kasi yung color niya, it's because na-freeze natin siya. So ito guys, na-mash na natin ang ating overripe bananas. Ngayon naman, ilagay natin ang ating white eggs. So, ayan, i-mix lang natin ang ating white eggs, ang ating mashed banana. So, maglagay rin tayo ng vanilla essence. 1 teaspoon. Also, maglagay na rin tayo guys ng fresh milk. 1 cup ng fresh milk. Ayan, pwede na yan. Mix lang natin.
Also, maglalagay rin tayo guys ng butter, unsalted butter. But kung wala kayong butter sa bahay, cooking oil is accepted also and olive oil. So, maglagay tayo ng mga half cups ng butter. But kailangan natin siyang i-melt bago natin siya isama sa ating other wet ingredients. I-microwave ko lang siya ng few seconds guys. So guys, we are back. So ito na yung ating butter na melt na natin siya sa microwave. So it's around half cup ng melted butter. And ngayon naman, kailangan natin siyang ilagay sa ating wet mixtures. Sama na natin siya. So ngayon, kailangan i-make sure natin na well incorporated ang ating lahat ng wet ingredients. So once na make sure na natin na mix na natin ang ating all wet ingredients, ngayon naman this is the right time na i-combine natin ang ating dry ingredients at wet ingredients. So ngayon, ilalagay natin yung ating wet ingredients sa dry ingredients gradually. So start na tayo guys, lagay na natin. And then, continue lang natin yung pag-stir sa ating mga ingredients, both dry and wet ingredients. Yan, para make sure natin na talaga na cover natin lahat ng ating dry ingredients. And then, pwede na natin siya ibuhos ng todo. So, ngayon naman, kailangan natin i-make sure na mag-well incorporate ang ating wet and dry ingredients. Mix lang natin siya continuously. Once na make sure nyo na well combine ang ating dry and wet ingredients, kailangan na naman natin lagyan ng kailangan natin i-grease yung ating pan kasi natin i-bake yung ating mixture. So ngayon, meron tayong natirang butter dito. I-grease lang natin tong ating baking pan all sides para hindi didikit yung ating mixture or yung ating butter kung tawagin. So ayan, na-grease na natin ang ating pan. Ngayon naman, kailangan nating i-preheat yung ating oven. So i-preheat ko lang yung ating oven ng 20 minutes guys. Wait lang. So, balik tayo guys after 20 minutes. And we are back guys. So, ngayon, inaantay na lang natin yung ating oven kasi pinireheat natin siya ng 20 minutes. So, ngayon naman, ito na yung ating mixture. Lagyan na natin siya ng chocolate chips para i-mix natin. And then later, lalagyan din natin yung kanyang ibabaw. So, ito yung ating chocolate chips. Pakita ko sa inyo. So, isasama natin siya sa mixture. And maglalagay din tayo later sa kanyang ibabaw. So ito siya guys. Mix lang natin siya. Ito na yung pinakang final ingredients natin. So once na make sure natin na well incorporated o well combined na yan, transfer na natin yung ating mixture sa ating baking pan. So, pakita ko sa inyo guys, habang tina-transfer natin. Ayan. So guys, na-transfer na natin ang ating butter or ating mixture dito sa ating baking pan. I-make sure lang natin na wala siyang bubble. Kailangan natin siyang i-drop ng 3 times. Yan, para make sure natin na walang bubble sa loob. And now, last, lagyan natin siya ng toppings na chocolate chips. Lapit camera. Yan. Para mas appealing tignan later once na bake na natin siya.
Yan, I think tama na yan. So guys, tapos na yung ating preheat na 20 minutes. So ngayon naman, ilalagay na natin yung ating mixture sa ating oven. So guys, tara, samahan nyo ako. So lagay na natin siya sa ating oven. Na-preheat na natin siya ng 20 minutes. Ilagay natin ang ating mixture. And then, i-bake natin siya guys ng 45 minutes. Ang temperature natin ay 150 for 45 minutes. So guys, balik tayo later after 45 minutes. So ito na yung ating mixture, nasa loob na siya ng oven. Guys, after 40 minutes, ito na yung itsura ng ating banana chocolate cake. So meron pang natitirang 5 minutes sa ating timer. But after nun, meron pa rin siyang cooling time na 10 to 15 minutes. So almost mga 20 minutes bago pa natin siya buksan. But ito na siya guys, kung nakikita nyo, umalsa na yung ating banana chocolate cake. Yes, mukha siyang masarap. E naamoy ko na siya guys, na amoy cake. So balik tayo after 20 minutes hanggang matapos yung kanyang cooling time. Guys, tapos na yung ating 45 minutes na baking time and tapos na rin yung ating 15 minutes na cooling time. So ngayon is lalabas na natin yung ating binake. Ito na siya guys. Medyo mainit pa. But ito na yung ating banana chocolate cake. So, time for tikiman and kain na tayo guys. So, end ko na yung vlog and I hope na nag-enjoy kayo, and if you did, please like, please share, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye-bye! So, mapapakain tayo guys ng madami. Guys, ito na yung binake nating banana chocolate cake and tinikman na namin. Grabe guys, napakasarap niya. Pwede na siyang ibenta actually.